Lagyan natin yung sibuyas. Dito ko nagluluto sa labas kasi diyahe naman sa may-ari ng bahay, nangangamoy kasi. Hindi sila familiar sa mga amoy na mga lutong Pinoy na pagkain. So, ayoko nang baka matangka ako kung niluluto. Ayoko kasi tinatanong ako. Pero okay lang sa kanila. Mas pinili ko lang dito magluto sa labas. Saka malamig. Actually, hindi siya ganun kalamig yan. Not like nung nakarang minuto. Talagang hindi ko ma-jacket. So, winter jacket. Sobrang lamig. Patay lang natin yung sibuyas. Then, lagyan natin siya ng special natin na garlic. Itong garlic na to, tinatawag na black garlic. Ito yung mga ginagamit dito sa cheese. Ito yung ginatawag na Greek garlic. Actually, binuburo to. Pagka hango nito, babalik ulit nila sa lupa. Then, hintayin nila lang o ilang linggo bago nila ulit ito hahamon. Napakalasa nito compare mo sa ordinary garlic. Na-make din ako nung kala ko nung tinikman ko nung sama sa luto, kala ko pasas. Tinanong ko siya, garlic pala. Kasi yung ganagat ko, lasang-lasa pala na. Kasi tingnan, kala ko parang sunog na garlic. Pero ang lambot niya. Ang texture niya malambot. Kasi sobrang lasa. Hintay lang natin maluto. Ginamit ko rito nga pala, imbes na carrots, ginamit ko sweet potato. Pampakulay na. Lagay natin yung sweet potato. Patatas. At ito ang inuna ko kasi medyo matagal maluto yung sweet potato. So, mas maganda, isutay muna natin siya. Para at saka hindi siya madaling mapanis. One reason din nun para hindi mapanis yung gulay at yung ulam. Kailangan isutay mo siya para matagal-tagal ang buhay. Kasi yung gulay kasi yung nagpapapanis kalamitan sa fritada. Tapos maganda isutay mo siya. Then, lagyan natin ng paminta. Nagkaroon ng aroma yung gula. Then, garlic powder. Ito yung ordinary na garlic na ginang powder to. Madalas itong ginagamit ko. Kasi mabilisan lang. Siyempre, Ajinomoto. Meron dito sa Asian, mga Asian store. Kailangan natin pang roasted.
potato and potato. Konti pa. Kaya may lalagyan natin siya ng konting tubig para mas mabilis lumambot yung gulay. Natin siya ng lagyan natin siya ng konting tubig para mas mabilis lumambot yung patatas. Pag kumulo na siya, sumulak-sulak na siya, pwede natin ilagay yung manok natin. Yung masunog naman kasi na itong ginamit ko is thigh part na din yung bone, tapos nilagyan ko siya ng konting breast part para isang juicy tsaka isang dry. Siya. So, ilagay natin siya. Sa ibabaw lang muna natin ito. Para hindi siya mabigla. Maluto muna yung gulay. Hindi ko siya nilagyan ng bell pepper kasi walang stock. Hindi ko sila nakapamili. Pero okay din naman kayo lang. Takloban natin para nai-steam maigi yung gulay. Pag nakita na natin medyo namumuti-muti na yung manok, pwede natin siyang haluin. Siya. Mas mukhang parang patatas din yung lagyan natin ng patis. Tsaka konting toyo, pampakulay. Pampadag. Siya naglalagay talaga ako ng oil. Lagyan natin yung fresh tomato. Bali, ginagawa lang nila to. Ayan, tingin natin. Haluin lang. Nakakamiss magluto ng ganito sa Pilipinas. Nakakamiss ko ng lutuan ng pamilya ko sa Pilipinas. Naglagay din ako ng isang kutsarang asukal, pang-balance lang. Then, sa mga twist na nilalagay ko is ito, corn bits.
Hintayin lang natin siyang kumulot, maluto ng konti. Yan, luto na siya. Pwede na natin siyang kainin.